This is my review and analysis sa Miss Intercontinental 2024. Hello, Cruellas! Mabuhay! This is Gaisel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon, marami pong salamat. Bagong gising, diba? Diba? At least alam ninyong natulog ako. Kasi iniisip niyo hindi ako natutulog ng bonggang-bongga. Ngayon, may review and analysis tayo dito sa Miss Intercontinental 2024. To be honest and to be fair, sa lahat ng pageant, pasok sa 5 or pasok sa top 3 sa pinakamaayos na pageant. Ang Miss Intercontinental, nakakaloka sa napanood ko. Hindi man siya ang the best production, pero maayos at bonggang-bongga. Ang ganda ng flow, hindi ka ma-stress. Maganda siya. At thank you, Miss Intercontinental, sa stress namin sa Miss Universe. Nakakaloka. Binigyan mo kami ng magandang pageant ng bonggang-bongga. Siyempre, mag-umpisa muna tayo doon sa opening nila. Okay, may pasarela exhibition. Maganda yun. Music, amazing. Billie Eilish, Rihanna. Hello, may pambili sila ng copyright claim. Nakakaloka. As in, maganda yung music, pasarela exhibition, tapos, after the pasarela exhibition, tinawag na agad ang Power of Beauty. At nawindang ang sangkabaklaan sa Pilipinas dahil ang Power of Beauty, syempre, ang pinakamakapangyarihang special award sa Miss Intercontinental, automatic pasok sa top 7. O, diba? At si Philippines, at hindi ka na kailangang kabahan, nakapapasok ba si Philippines? Si Philippines ang nanalong Power of Beauty. Nakita ba na niyo yung beauty? Diyos ko, ka-power nga. My goodness, napakaganda ng lola mo. Na-appreciate ko talaga siya ng bonggang-bongga. Kung sino man yung, kung bakit hindi ko nakita yung ganito kaganda ng mutya ng Pilipinas. Pero ngayon, oh my God. Oh my God talaga. Next, ang pangalawa sa makapangyarihang award sa Miss Intercontinental ay ang People's Choice Award o People's Choice. At nakuha naman iyon ni Puerto Rico ng bonggang-bongga. Congratulations. At hindi ka lang maganda, kundi People's Choice Award ka rin naman talaga ng bonggang-bongga. At ito na nga, after the tinawag na ang Power of Beauty at saka People's Choice, tinawag na ang mga continental na pasok sa bawat kontinente ng Africa, which is Kenya, Zambia, and Zimbabwe. May 3. Tapos sa Asia, kasi medyo marami ang sumali from Asian continent, kaya kumuha sila ng 5. Pumasok dito si Japan, Cambodia, Sri Lanka, Vietnam, and Thailand. Next, sa European continent naman, dahil napakaraming sumali from the Europe continent, kumuha sila ng 6 at nakuha nga ito ni Moldova, Germany, Wales, Czech Republic, Russia, and Belgium. Sa South America naman, which is USA, Canada, and Mexico, and the Caribbean, of course, nakuha naman ito ni Cuba, Canada, and US of A. And of course, North America pala yun. South America, ito naman, si Colombia, Venezuela, and Brazil. So, overall, 22 po. Top 22 po ang eksena plus the top 20 plus Power of Beauty and People's Choice. Diba ang klaro? Hindi pala isipan. Diba? After that, nagpakilala ang mga ladies sa kanilang national costume. Diba? At nakita ko sa 2 mata ko na ang national costume nila ay ang pinakabongga ay si Miss Malaysia talaga. Amazing.
deserve ng bonggang-bongga. After the national costume competition, evening gown competition, lumabas ang lahat at syempre, umawra sila ng bonggang-bongga, inisa-isa. At ito talaga ang nagustuhan ko, guys. Choreographic ang kanilang pagpasarela, pag-ikot, sabay-sabay, pag-pose, sabay-sabay, eksena, walang nanlalamon. Diba? Ang ganda kasi papasok yung isa. Ang swerte ni Philippines kasi pwede siyang umawra kahit ano kasi wala siyang kasabay. Papasok siya, aawra sa gitna, aawra sa dulo, iikot. Pagbalik niya may kasabay na siya kasi may kasalubong. Hihinto sa gitna, iikot, tapos iikot ulit, tapos babal at po-forward at mag-i-exit ang nauna. Ang ganda tingnan kasi makikita mo talaga na fair ang labanan sa camera. Fair ang labanan sa airtime. Ang fair naman kasi isang choreography lang ang ginagawa nilang lahat. Walang umikot-ikot na pang 7 ikot, walang isang ikot o talaga lahat umiikot kaya fair talaga ang labanan hanggang sa swimsuit. Pero ang nag-stand out talaga sa akin sa evening gown, it's gonna be Puerto Rico at Vietnam. Pero number 1 ko si Vietnam, then Puerto Rico. Next, sa kanilang swimsuit, walang ibang nag-stand out sa akin. Si Philippines talaga yung nag-stand out sa akin doon sa kanilang swimsuit, doon sa top 22. Amazing body, amazing aura, amazing appeal, amazing si Miss Eliza Redondo ng bonggang-bongga at hindi ko ina-expect na ganun siya, pasabog ang eksena niya. Hindi ko in-expect na bonggang-bongga ang kanyang mga catwalk at saka yung beauty niya alone is nakakaloka. Yung body niya, oh my God. Ang sexy. Kumbaga, stand out siya kahit kanino mo man siya itabi. Di ba after that, after ng mga eksena, after ng swimsuit competition, yung pinanalo ni Eliza Redondo, best in swimsuit. Dahil sa preliminary competition, may swimsuit competition doon at siya ang nanalo doon sa best in swimsuit. At congratulations talaga, hindi lang power of beauty, pati best in swimsuit pa. O, ng bonggang-bongga. After that, nag-announce na ng top 7. Siyempre, top 7, automatic pasok ang Power of Beauty na si Philippines at saka People's Choice na si Puerto Rico. So, limang kontinente. Ang representative ng African region, Zimbabwe. Ang representative ng Asia and Oceania, Vietnam. Ang representative ng Europe, Germany. Ang representative ng North America, USA, at ang representative ng South America, Venezuela. O, di ba? Kumbaga doon sa Asia, yung nalaglag ng bonggang-bongga ng mga frontliner ay si Thailand. Tapos sa South Africa, nalaglag si Kenya. Ayun, si Kenya ba? Yes, tama, si Kenya nalaglag kasi siya talaga, feeling ko siya hindi pala, si Zimbabwe. Tapos doon sa European, si Czech Republic and Russia, mga malalakas sila pero naungusan sila ni Germany. Sa US of A, mukhang malakas naman talaga si USA. Wala naman siyang nilaglag kasi mukhang putyo-putyo lang dalawa, si Canada at saka si Cuba. And sa Venezuela, nilaglag ni Venezuela si Colombia ng bonggang-bongga. After tawagin nila ang top 7 ng Miss Intercontinental, talagang ang ganda ng flow ng pageant. Wala ka talagang maipipintas. Bukod lang doon, syempre, hindi kasing bongga yung mga ilaw doon sa Miss Intercontinental. Yung host, amazing. Tuloy-tuloy lang ang eksena. Lahat, maganda, maayos, disiplinado, talagang planado. Wala ka talagang makikitang, ay, bakit may ganun? Ay, bakit may ganun? Walang ganun, be. Ang ganda talaga ng mga execution, ang ganda talaga ng pagkalatag ng bawat eksena dito sa Miss Intercontinental. After tatawagin ang top 7, tinawag na sila for interview. At natuwa din ako. Alam nyo kung bakit? Yung interview ay
parehas na. Iba-iba mang question, pero parehas ng bigat ng bonggang-bongga. At syempre, inunang nga sa Q&A, ito nga si Miss Philippines na medyo nag-struggle siya doon sa kanyang umpisa sa pag-statement niya, sa pagsagot niya. Kung pabor ba siya sa cosmetic enhancement or cosmetic surgery or whatsoever, kung pagpaparitoke, to be exact. At natuwa ako sa sagot niya na kung para sa sarili mo, para sa ikakaganda mo, so be it, magparitoke ka. Pero kung para sa ibang tao, wag na. O, diba? Kumbaga, na-justify naman niya yung kanyang ng kanyang sagot ng bonggang-bongga. Maganda, pero doon lang talaga. Siguro, yung question kasi medyo political kasi hindi mo alam kung baka may magalit or baka kasi maraming nagpaparitoke. Marami din siya siguro friend na may ritoke. Ayaw lang niya siguro ma-offend. That's why hindi niya yung intro ng sagot niya ay medyo ganon, bulaga. Parang hindi bulaga. Yung intro niyang sagot na ay kulang ng so kulang ng impact, kulang ng dating, kulang ng sustansya. Pero nung tuloy-tuloy niya nang nagsalita ay tuloy-tuloy na rin at talagang winner na rin talaga at agree talaga ako sa kanyang opinion ng bonggang-bongga. And the Puerto Rico answer well sa eksena to. Si Zimbabwe, okay din ang sagutan. Vietnam, struggling sa diction and pronunciation. At siguro dahil sa kultura din nila. Germany, okay din. USA, okay na din. At saka Venezuela, maganda din yung mga sagutan. That's why wala namang pa-imbornal na mga sagutan. Hindi siya weak. Mas iisipin ko pa nga weak yung... Sa Miss Earth lang ako nakakita ng mga bonggahang tanong at sagot. And the rest of the pageant sa supranational, international, universe ay mga putyo-putyo yung mga tanong. Iko-consider ko as one of the best Q&A ang Miss Intercontinental after Miss Earth. Kasi sa totoo lang, puryagaba. Miss International, pwede na din. Pwede na, pasok sa banga. Pero hindi nakasagot lahat halos sa mga girls. Next, after ng Q&A, may pa-special award. Diba? May pa-special award at tinawag ng Miss Photogenic itong si Russia. At syempre, obvious naman ba? Ganda naman talaga niya. Ang bets in not cost, ang third place Puerto Rico, second place Venezuela, at syempre ang nanalong best in not cost, obviously, sino ba? Malaysia na super deserve niya ng bonggang-bongga. At again, tinawag na Miss Congeniality na natuwa ang mga girls at ang mga girls ang bumoto kung sino, Malaysia ang nananalo. Ay grabe, talagang yung mga girls excited. Alam mo, wala akong nakikitang bitter doon sa sa circle of Miss Intercontinental. Parang na-enjoy nila yung Egypt. Tapos tuwang-tuwa sila sa mga bawat special award. Pati yung mga hindi nakakuha, palakpak ng palakpak. Masayang masaya, mga ganung level. Basta masaya. Miss Popularity, itong si England. O di ba masaya siya nang pumunta doon. Hindi ako na lot may award ako. Parang gano'n, ang saya-saya. Ba't gano'n pag yung Philippines nagka-award sa ibang pageant? Bakit bitter yung iba? Diba? Tapos Miss Sunrise, si Moldova, at saka Miss Tourism Queen, si Sri Lanka. Diba? Tapos, syempre, dito na tayo sa, ano ba tawag dito? Final walk ni Shatnalyn, ang bonggang-bongga, ang bongga ni Shatnalyn, di ba? Live ang kanyang speech sa kanyang final walk, hindi kagaya ng iba, recorded. O, di ba? Galing sa puso, o kumbaga, galing sa puso niya yung mga sinasabi niya. Kasi hindi mo memorize yun, kasi nga, nag-iisip siya kung sino pa sa salamatan. Live yung niya, farewell message niya. So, natuwa ako kasi from the heart, natatouch ka pag ganun talaga. Sana sa ibang pageant din, live din yung final walk. Para bigyan sila ng time para mag-exist kung ano ba talaga yung nasa loobin mo habang ikaw ay nag-reigning ka. Na-reigning ka sa iyong pinanalo ng beauty pageant. Ayan! Nakakaloka. At syempre, dito na tayo ng bonggang-bongga. Ang 6th runner-up, Zimbabwe. Syempre, bukod doon sa 6th runner-up, siya ang Continental Queen of Africa. Ang 5th runner-up, USA. 5th runner-up and Continental Queen of North America. Ang 4th runner-up, Germany. 4th runner-up and Continental Queen of Europe. Ang 3rd runner-up, ang Vietnam.
Vietnam, third runner-up and Continental Queen of Asia. Yes, and second runner-up, Philippines. O, diba? Alyssa Redondo. Second runner-up and Power of Beauty and Best in Swimsuit. O, diba? Dami award. Pretty pa. O, diba? And of course, first runner-up dito si Venezuela and Continental Queen of South America. Ng bonggang-bongga. At of course, ang winner, Miss Intercontinental 2024, Puerto Rico. At alam nyo ba guys, trivia lang to ha, pang-5 corona ito ng Puerto Rico sa Miss Intercontinental na pageant. Pang-5 corona, nag-tie na siya sa USA at saka Venezuela kasi USA ang may pinakamaraming corona dito sa Miss Intercontinental at saka Venezuela with 5. So ngayon, 3 bansa na ang may pinakamaraming corona sa Intercontinental, which is Puerto Rico, USA, Venezuela. Congratulations! Grabe no, yung halos lahat nakapasok sa top 5 ay very empower at very sash factor at very, ano ba tawag dito? Very, yung nation ay talagang sikat sa powerhouse nation when it comes sa pageantry, which is Puerto Rico, USA, Venezuela, Philippines. O, diba? Ang saya-saya lang ng naganap na Miss Intercontinental 2024. Sana sa susunod, ganun pa rin yung flow at sana mag-improve pa ang production para bonggang-bongga. Kaya mo nang iangat yung level mo sa mga ibang mga pageant. Ayun, congratulations sa Miss Intercontinental Organization and hopefully, ang masunod natin ipadala ay kuminang at manalo na. And congratulations talaga ng bonggang-bongga kay Miss Alyssa Redondo at ipinakita mo ang tunay na Pilipina sa Miss Intercontinental stage. Maraming salamat and this is my review and analysis sa Miss Intercontinental 2024. This has been Gaysel Ortega. Paalam!